Pilipinas, sobrang common na sa atin yung salitang Jesus. In fact, Philippines is one of the most religious country in the world. Sa bawat sulok, kahit sa mga liblib na isla, makakakita ka ng mga chapel. Naalala ko nga yung brother-in-law ko, asawa ng kapatid ko, isang Chinese. Nung una siyang bumisita sa bahay namin sa Bicol, we toured him around sa region namin. Isa sa mga comment niya ay, Philippines is so religious, seeing this many chapels in every barangay. Sa bawat isang barangay may chapel, di ba? Nung nagpunta ko ng Cebu, ganito rin yung senaryo. Pero mas maganda at artistic. Sobrang rich ng cultural background and history. Kapag nag-explore tayo sa bansa natin, makikita mo ang iba't ibang version ni Jesus. May Jesus na dinadamitan, may Jesus na itim, may Jesus na baby. May pastor pa nga na nagbiro sa dami daw ng Jesus. Baka mamaya daw yung kakilala mong Jesus ay yung nasa sabungan. Minsan naman, may mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos. They make fun of this. Sinasabi nila na, how can I worship a God na dinadamitan, pinupunasan, dadasalan at aalagain. Dami ko ng problema tapos kailangan ko pa itong alagaan. And what? Kapag nag-feel ka, you will be cursed. Pati nga yung mama ko, madalas sinasabi niya sa akin na kaya ka hindi ka pinagpapala at puro kamalasan sa buhay mo dahil hindi ka nagsisimba. This is the reality of our culture. Kung saan maraming version ni Jesus ang nakikita ng mga tao at iba't ibang pananaw ang nabubuo dahil dito. Pero ang tanong, kilala ba talaga natin siya? Or are we just following tradition? Or are we seeking the real Jesus who can transform our hearts? Maraming problema ang lumalabas mula dito at isa na dito ay ang mga do's and don'ts ng religion. Naturuan tayo na sa halip na mapalapit tayo kay God, lalo pa tayong napapalayo. Tinuruan tayo na dapat gawin ito at gawin yon para paboran tayo ni Lord. Pero kapag tayo nag-fail, parang minus points tayo sa langit. And dahil sa ganitong mentality, sinasabi natin or nasa isip natin, nagkasala na din lang naman ako, lubos-lubusin ko na din. Tapos kapag ready na ako at malinis na ako, okay na, saka ako lalapit kay Lord. Pag sa tingin natin, ayon sa standard natin, nagawa natin kung ano yung mabuti, kuno, we start to boast. Nagsisimula tayong magyabang at minsan, tayo pa mismo ang nag-aakusa at umuhusga sa mga kapatid natin na hindi maabot yung mga man-made na standards na to. Ang epekto nito, ang epekto nito ay we end up running away sa tao na dapat nating takbuhan, si Jesus. Kasi akala natin, kaya nating sundin at abutin ang standard ni God sa sarili nating lakas. O dahil alam natin na hindi natin maabot, lumalayo na lang tayo. Pero ngayon, hindi natin pag-uusapan ng tungkol sa religion. Hayaan mong ipakilala ko sa'yo ang Jesus ko. Ang totoong Jesus, hindi yung Jesus na dinadamitan o pinupunasan, kundi yung Jesus magbibigay sa'yo ng damit o yung tinatawag na robe of righteousness. Siya ang makakapaglinis sa'yo. Siya ang makakapagligtas sa'yo mula sa depression, death, and despair. Ang real Jesus na hindi naghihintay na maging perfect ka muna bago ka lumapit. Siya ang magbibigay sa'yo ng bagong damit, bagong buhay, at bagong pag-asa.